Ano pa? Tools of the trade. Ayan na. So, syempre, mag-e-edit na tayo. Okay, magko-codings tayo. So, meron tayong text editor, may browser, at may dev tools or developer tools. Ano ba itong mga to? So, etong tatlong ito, no, kailangan din natin yan para makapag-build tayo. Kasi kung wala yan, hindi natin mabibuild ng maayos yung website. Okay. So, isa-isay natin. Text editor, ang tatandaan nyo lang, dyan tayo nagsusulat at nag-edit ng code. O, ganun kasimple. Dyan tayo nagsusulat at nag-edit ng code. Okay? Ano yung mga features niya? Nga pala, ang gagamitin natin ay Visual Studio Code. Okay? So, later on, bibigay ko yung link para ma-install ninyo itong VS Code. Ano yung features nito? So, may syntax highlighting. Pag sinabi nating syntax, ito yung grammar. Di ba? Sa atin, may grammar tayo. Dapat, ano, papakilala ka, ako si Juan de la Cruz. So, ganun yung tamang pagkakasunod-sunod. No? So, correct grammar. So, ganun din sa atin. Dapat may tamang pagkakasunod-sunod yung code. No? So, para tama yung syntax natin. Okay? Ano pa yung feature nito? Code completion. O, kasi tinutulungan na tayo mag-code ng Visual Studio Code. No? Siya na maglalagay ng mga closing tag. No? And so on. Extensions naman, nakakatulong din to to easily know, no, kung ano ba yung dapat nating ilagay. Ah, may mga color coding, di ba? So, alam natin kung may error tayo and so on. Okay? Basta later on, may experience niyan kung paano gumagana itong Visual Studio Code. Browser naman, paulit-ulit na tayo dito. May Google Chrome, may Mozilla Firefox, di ba? Sa inyo na kung anong gusto niyo gamitin browser. Basta dito ninyo makikita yung output ng ating mga code. Di ba? Magko-code tayo sa Visual Studio Code. Tapos, kapag gusto niyo i-check kung ano yung kalalabasan nun, gagamit tayo ng browser. DevTools naman, nakakatulong ito para makita natin yung ating mga mali, no? Ano yung dapat na ayusin. Okay? Ang tawag doon is debugging, no? Ayusin natin yung mga bug, yung mga error, no? Pag sinabi natin debugging, inaayos yung mga mali. Okay? And inspect code. So, yan yung tulong ng DevTools. Okay? Okay, so DevTools, inspect HTML structure, view CSS styles, debug, no? JavaScript errors. Okay, so marami siyang tulong. Later on, mauunawaan nyo itong mga ito kapag ginagawa na natin. Why these tools matters? To improve productivity. Siyempre, alangan namang hindi maging user-friendly yung gagawin natin website. So, hindi rin siya mapapakinabangan kasi walang gagamit. Diba? So, dapat yung website natin ay may purpose. Diba? So, kaya tayo gagamit nitong mga tools na ito, di ba? Para mas mapadali yung paggawa natin sa website na yon, no? Okay, ensures cross-browsers compatibility, no? So, using these tools, magiging compatible yung ating uh, ginagawang website sa ibang platform. It helps detect and fix errors. Ito nga yung sinasabi ko kaninang debugging. It allows performance tuning. Ano ba 'to? Ano yung ibig sabihin niyan? Halimbawa sa atin, tutugtog tayo ng gitara. Sa tingin mo, ma-play mo ba na maayos kung wala sa tono? Parang ganun lang din 'to, 'di ba? So para maganda yung kalalabasan ng output natin, 'di ba? Gamit tayo ng tools like Visual Studio Code, DevTools, okay, and yung browser. So in summary, text editors ay para sa pagsusulat at pag-edit ng code.
browser para makita yung output, okay, ng ating code. DevTools, nakakatulong siya to debug, no? Ayusin yung mga error, okay, ng ating code. Okay, so that's all for today. Thank you.